Isa ka rin ba sa mga solid fanatics dito sa Barangay Ginebra? Pahingi naman isang like dyan. At kung pwede, pakisubscribe na rin bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa wakas, Greg Slaughter pumirma na sa Barangay Ginebra. Samantalang Justin Brownlee, wala nang makakapigil. Tuloy na ang kanyang paglalaro sa AASL. Habang ang Gilas Pilipinas nitong si Coach Norman Black ay patuloy itong tinitira ng Thailand at tila minamaliit pa. May matinding babala pa ito sa ating Gilas Pilipinas Team B. Yan ang ating mga pag-uusapan sa bidyong ito. Ngunit bago yan, pasadahan natin ang napakagandang sinabi nitong si Coach Tim Con tungkol sa kanyang pupukusan sa ngayon. Well mga idol, tapos na nga ang pagpupokus ni Coach Tim Con sa Gilas Pilipinas. Pero mayroon din itong sinabi na aga-agahan nga daw nilang mag-ensayo laban sa dalawang kupunan ng mga malalakas ng Gilas Pilipinas na itong Australia at itong New Zealand. Ngunit ayon sa report, sinabi nitong si Coach Tim Con na sa ngayon ay sa Barangay Ginebra na naman daw umano makapokus ang kanyang sarili dahil kailangan nga daw nilang makabangon, dahil aminado itong si Coach Tim Con na masyado na nga daw umanong delikado ang kanilang lagay kung hindi pa sila makapanalo ng sunod-sunod. Sa oras na matalo sila ng sunod-sunod ay panigurado magbuburakay sila ng mas maaga-aga. At talagang delikado talaga ang kanilang lagay dahil nasa pangwalo sila ngayon sa standing. Kumapit pa naman pero konti na lang. Pero abangan natin dahil ayon kay Coach Tim Con, ibang Barangay Ginebra nga daw umano ang ating mga matutunghayan dahil mas focus at talagang agresibo sila sa ngayon na makabawi. Sa ngayon ay puro ensayo na lang ang kanilang ginagawa dahil December 10 pa nga natin masusulyapan ang bakbakan ng Barangay Ginebra, kaya medyo matagal-tagal pa. Tamang-tama makabalik na rin si Scotty Thompson dyan, kaya sabay-sabay nating tutukan dahil para sa akin ay talagang malaki pa ang pag-asa ng Barangay Ginebra. Kaya mga solid fans ng Barangay Ginebra dyan ay kapit lang. Tuloy-tuloy pa rin natin suportahan at alalayan. Talagang wag na lang nating ibas ang mga ito dahil sinisikap din talaga nila na makabangon. Pero halos lahat nga sila ay talagang target nilang may papanalo lahat ng kanilang mga natitirang laban. Sa katunayan, itong si Japit Aguilar ay talagang gusto niya talagang ipanalo dahil hangad niya na itong magkampiyon. Baka 2 taon o 1 taon na lang siya dito sa PBA ay tuluyan na itong magre-retiro dahil mayroon pa nga siyang kontrata dito sa Barangay Ginebra na 2 taon, kaya panigurado aabot pa itong si Japit Aguilar ng 40 anyos bago ito magre-retiro sa naturang kupunan. Tapos na kasi itong nag-retire sa Gilas Pilipinas, kaya marami tuloy ang nagsasabi kung kailan magre-retiro itong si Japit Aguilar dito sa Barangay Ginebra. Ayan, 2 taon pa siya dito, kaya walang imposible na makapagkampiyon pa ito dito sa All Filipino. Kaya sa ngayon ay talagang sisikapin nga daw nito dahil gustong-gusto talaga nilang magkampiyon. Sa kabilang banda naman, ang Gilas Pilipinas sa ngayon ay talagang tinira ito ng todo nitong Gilas Pilipinas nitong si Coach Norman Black. Minamaliit ng todo ang Gilas Pilipinas at talagang tinira dahil ayon sa report, sinabi ng pamunuan ng Thailand na matigas nga daw umano ang ulo ng Gilas Pilipinas dahil nagpapadala nga daw umano sila nang hindi nga daw umano pasok sa kanilang role dahil kailangan puro Pinoy nga daw umano ang kanilang ipapadala. Marami tuloy ang nagsasabi dapat insultuhin ang Thailand, dapat yung U16 at U17 nga daw umano ang ipapadala, yung tipong kayang-kaya nilang lampasuhin. Pero ayon sa report ay mayroon na ngang full line-up itong si Coach Norman Black. Kulang nga lang ng 2 player. Pinangunahan nitong si Trater at itong si Malonzo. Kasama rin si Matthew Wright, pati itong si BJ Pre, si Parks pasok din. Isa rin itong si Bon Pisumal at itong si Terdy Rabina, Robert Bulik. Ipinasok na rin ni Coach Norman Black itong si Panopio at itong si Manzano. Ang dalawa ay hindi pa nga inilabas at hindi pa nga sinabi kung sino. Marami tuloy ang nagsasabi na dapat yung 2 iyan ay big man, yung mga veterano, kagaya na lamang nitong si Junmar Fajardo at iba pa. Dahil marami naman daw umanong swak, pati nga itong si Calvin Abuiba ay pinag-uusapan din na dapat ipasok sa naturang kulang. Well, abangan na lang natin at sabay-sabay nating suportahan ang naturang laban ng Gilas Pilipinas dahil kahit papaano ay sulit din naman
at dito na rin ibubuhos nitong si Jimmy Malonzo kung ano talaga ang kanyang kakayahan pagdating sa larangan ng basketball dahil hindi nga ito nakasama doon sa Gilas Pilipinas nitong si Coach Tim Gun. Samantalang may matinding babala ang Thailand kung sakaling hindi nga daw umano susunod ang Gilas Pilipinas ay talagang i-automatic nga daw umano nila i-disqualify ang naturang kupunan. Kaya talagang nakakapanghinayang kung mangyayari yan, kaya tama ang ginawa nitong si Coach Norman Black na magpapadala ito ng purong Pinoy talaga. Samantalang itong si Justin Brownlee ay tuloy na ang kanyang paglalaro kasama itong si RSG dito nga sa Meralco Bulls ngayong EASL. Kaya sabay-sabay nating tutukan dahil December 6 ay sasagupain lang naman ng naturang kupunan ang Macau Blackbirds. Kaya tutukan natin sa kabilang banda naman, may napakagandang balita dahil itong si Greg Slaughter ay pumirma na nga daw sa Barangay Ginebra. Well, para sa akin mga idol, tama ang ginawa ng Barangay Ginebra na kunin itong si Greg Slaughter habang wala pa silang pansamantalang bigman na kapalitan dito kay Japit Aguilar, dahil kung hihintayin pa talaga nila ang 2 taon bago makakuha ng pang future bigman dito sa Barangay Ginebra ay talagang matagal pa. Mahihirapan silang magkampiyon pag ang kanilang aasahan ay itong si Japit Aguilar. Kaya naman napakagandang balita ito dahil kahit papaano ay may kapalitan na itong si Japit Aguilar at talagang napakatibay pa, matangkad. Walang iba kundi itong si Greg Slaughter.